Magandang gabi Pilipinas! Dadalhin kayo sa mga magagandang tanawin sa buong kapuluan. Ipamamalas ang natatangi at mayamang kultura at tradisyon. Ipagmamalaki ang likas sa Pilipinong mabuting kaugalian at hindi pahuhuli sa mga kwento at balitang napapanahon. Samahan ang veteranong journalist Cesar Soriano sa iba't ibang sulok ng bansa. Dito lamang sa Magandang Gabi Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ako po si Cesar Soriano, nagbibigay pugay sa mga Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo. Samahan ninyo ako sa isang oras na pagtalakay sa mga mahalagang issue sa ating lipunan at sa mga kwentong sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Di bababa sa 4 ang naiulat na namatay habang higit 4 na po ang sugatan matapos pasabugan ng Mindanao State University o MSU Main Campus sa Marawi City linggo ng umaga December 3. Umiiwas ito sa enkwentro for them to preserve the organization. We have to find him. We have to serve justice. Malaking porsyento na ang tinutukoy nila na grupo itong Maute ISIS. Positive, nandun yung kalaban. Suppress fire. Kahit ganun yung situation namin, sir. Walang umatras. Kahit mamatay man sila lahat, hindi maibalik yung anak ko. Siyam na umano'y suspect sa Mindanao State University bombing patay sa engkwentro sa Lanao del Sur. It's about time to stop their activities. Sabi nga nila, the best defense is offense. Nang ibandera ng mga teroristang grupo sa Mindanao ang watawat ng Islamic State sa bansa noong 2014, dito nagkaroon ng pagkakataong makabuo ng malakas na puwersa ang mga ito. Kabi-kabilang recruitment ang kanilang isinagawa upang mabuo ang Dawla Islamiyah, Wilayatul Mashriq o ang Islamic State in the Eastern Asia region na mismong kinilala ng foreign terrorist group na Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. At nang maumpisahan nilang maitayo ang kanilang caliphate sa Mindanao, dito na ikasa ang pinakaunang pagsasama-sama ng mga teroristang grupo sa Southeast Asia upang sakupin ang Marawi City. Ngunit nang magawang madepensahan ng mga tropa ng pamahalaan ang Marawi City mula sa kamay ng mga teroristang grupo, agading gumuho ang landas ng mga ito. Makalipas ang Marawi Siege, ilang mga miyembro at sub-leaders ng Dawla Islamiyah ang napaulat na nakatakas sa battle area na naging malaking banta pa rin sa seguridad ng bansa. Immediately after the siege in October 2017, two prominent sub-leaders of the DI Maute Group were able to escape from the main battle area. And number one is Abu Dar. And the second one is Abu Zakaria. Taong 2019 nang napatay sa isang operasyon si Abu Dar na siyang pumalit kay Isnilon bilang emir ng teroristang grupo. Agad namang nailipat kay Abu Zakaria ang katungkulang mamuno sa grupo at di kalaunay nagawa rin siyang man-neutralize sa isang engkwentro ng mga sundalo noong nakaraang taon. Abu Zakaria and his very close associate Mursid decided to hide here in Marawi. It's a very surgical strike on his hideout in Barangay Bangon in Marawi. Mula nang mabawi ang Marawi, tinutukan ng puwersang pangseguridad ang iba't ibang aspeto sa pamamagitan ng pagtatatag ng task forces. Isa na rito ang Task Force West na nasa pangangasiwa ng Deputy Commander ng brigada na si Colonel Billy De La Rosa. Itong aming task force is designed para magkaroon ng focus yung isang unit namin. In the case of Dawla Islamiyah, Task Force West, ito yung in charge in running against DI Maute Group. Pahirapan din ang pagtugis sa mga natitirang miyembro ng teroristang grupo dahil hindi lang mga armas ang kalaban ng mga sundalo dahil pangunahin nilang kalaban rito ang ekstremismo.
Itong issue about jihad ay napakahirap i-counter ito. Talking about jihad is a religious narrative. And pag religious ang narrative, dapat religious din na tao ang mag-counter nito. It's about time to stop their activities because if we don't, there's a big possibility that his group can recruit more members. Naging puspusan ang isinagawang operasyon ng mga sundalo sa mga liblib na lugar kung saan naglulungga ang mga terorista. Noong nakarang taon, ilang engkwentro laban sa mga ito ang matagumpay na isinagawa sa iba't ibang parte ng Western Mindanao. Kabilang narito ang pagkaka-neutralize sa 11 miyembro ng isang paksyon ng Dawla Islamiyah Philippines sa Maguindanao del Sur. At ang pagkakapaslang sa Abu Sayyaf sub-leader na si Mundi Sawadyaan sa Basilan. Ngunit ilang araw lang matapos mangyari ang mga ito, isang trahedya ang gumulat sa buong bansa. December 3, 2023, habang nasa kalagitnaan ng isang misa, ang ilang mag-aaral at guro sa loob ng gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City, isang malakas na pagsabog ang gumulantang sa buong universidad. 4 ang kumpirmadong patay habang nasa mahigit 40 ang sugatan sa trahedyang agad ding inako ng Islamic State. Lubos itong ikinaalarma ng buong sektor pang-seguridad ng Pilipinas, lalo pa at hindi maiwawaglit ang posibilidad na isa itong retaliatory attack laban sa puwersa ng pamahalaan. Marami silang debacle na nangyari. Of course, kasama na doon yung Maguindanao and yung mga pagkamatay ng kanilang mga leaders dito. And of course, posible kasama ito doon sa retaliation nila. So it is a retaliation? It was a retaliation? Posible. So hindi siya yung biglang plano-plano lang? No. Because I mentioned about the recent gains that we had against terrorist groups, not just in Basilan, but also in Maguindanao and Lanao del Sur. We are trying to see if these are all linked together. Sa paunang investigasyon, isang bag na naglalaman ng improvised explosive device o IED ang iniwan sa gymnasium na siyang detonate ng mga terorista. Dito rin naalis ang haka-hakang suicide bombing ang nangyaring trahedya. Based doon sa initial investigation, may tripwire yung ginamit doon. Nilagay lang sa bag? Yes. Iniwan? Iniwan. So yun ang initial investigation. Tapos dinetonate nila? Yes. Ilang mga personalidad ang lumutang na pangunahing salarin sa MSU bombing na mismo mga miyembro din ng DI Maute. Malaking porsyento na ang tinutukoy nila na grupo itong Maute ISIS. But we are really, we want to make sure so that we can run after them. Dalawa nga rito ang kinilalang sina Gaddafi Membesa alias Engineer at isang Arsani Membesa alias Katab. Naaresto rin ang isang Jafar Gamo Sultan na itinuturong isa pa nilang kasabwat. Ngunit mas binigyan pansin ng mga militar si alias Engineer na tinuturong utak sa nangyaring pambobomba. So was he the one who planned for the MSU bombing? Yes. Ito yung nag-mastermind kasama itong si Certain Masood. So it was carefully planned by him? Yes. In the case of Aka Engineer, siya yung nag-mastermind. Base sa record ng MSU, si alias Engineer ay naka-enroll noon sa universidad taong 1993 hanggang 1998 at muling nakapag-aral ito ng kursong Agricultural Engineering noong 2007. Ngunit hindi niya ito natapos. Ayon pa sa mga sundalo, posibleng siya rin ang pumalit na leader ng DI Maute matapos ang neutralization ni Abu Zakaria noong nakaraang taon. Well, si Engineer, ito yung pamilya is from Masyu, Lanao del Sur. At dati isa itong Ansar, no? Supporter ng Dawla.
Bukod kay alias Engineer at Katab, dalawa pang suspect ang malaking naging partisipasyon sa MSU bombing. Ang isang nagngangalang Saumay Saiden alias Omar na siyang nag-detonate umano sa bomba at isang Abdul Hadi alias Abdain na itinuro namang nag-assemble sa ginamit na IED. Paglalarawan ng militar, naging mailap umano ang grupo ni Engineer kaya posibleng naisakatuparan ang kanilang malagim na karahasan. Gusto nilang i-preserve yung kanilang grupo. No? Umiiwas ito sa enkwentro. Nararamdaman namin na umiiwas for them to preserve the organization. Habang gumugulong ang investigasyon at pagtugi sa mga salarin, nagluluksa naman ang pamilya ng mga biktima ng pagsabog. Isa lamang si Junray Barbante, isang estudyante ng pamantasan sa 4 na nasawi sa malagim na trahedya. Hindi maitatago ang lungkot at sama ng loob ng kanyang pamilya nang sila'y aming makapanayam. Inilarawan si Junray ng kanyang ina bilang isang napakabuting anak at matulungin sa kanyang pamilya. Gusto niya mangyari sa pamilya namin. Marami kasi siyang pangarap para sa amin kasi mahirap lang kami. Tapos yun, nag-ano lang siya, nagsumikap siya para may taguyod sana niya kami. Nakapagtapos na si Junray ng kursong Business Management at nakapagtrabaho noon sa Cebu. Ayon sa kanyang ina, umuwi lamang ito sa kanila dahil gusto ni Junray na sila'y makapiling kaya napagdesisyonan nitong kumuha ng master's degree sa MSU. Yun lang time na nagkahiwalay kami. After noon, umabot ng 1 year, nag-enroll siya ulit. Kasi gusto talaga niya na may angat yung pamilya namin. Yun, nagmamasteral na po yun siya. Malapit na sana siya mag-graduate. Hindi naman makapaniwala ang ama nito sa sinapit ng kanyang anak na nakita niya pa mismong nakabulagta sa pinangyarihan ng insidente. Pag anak ko, hindi siya makita kaya nabalot pa siya. Balot og panapton. Di, pagbutang dito sa stretcher, paglantaw na ko nawat, wan ko kay lap. Ilan ako yung patos. Yun di pag-anak ko. Wala. Ayon pa sa kanyang pinsan, nagawa pang maitakbo si Junray sa ospital at akala niya nooy buhay pa ito nang abutan niya sa emergency room. Ngunit huli na ang lahat. Patingin ko sa ER, bulagta yung pinsan ko. Akala ko buhay pa. Ginising ko na, John, wala na, hindi siya survive sa... Kaya naman hindi nila lubos na may larawan ang galit at pigati na kanilang naramdaman sa sinapit ni Junray na kailanmay hindi na nila muling makapiling. Masakit. Mas masakit kasi lahat ng siya po yung pinsan na mabait. Every time na sa bahay na kami, tumatabi talaga yan siya sa amin. Hinahag niya kami, yun. Yun yung sobrang mamimiss namin sa anak namin. Sa ngayon, ipinapasa Diyos na lamang nila ang nangyari kay Junray. Ipinagdarasal na sana'y tuluyang makamit ang hustisya, gayon din ang kapayapaan sa kanilang lugar. Sobra namin siyang namiss. Siyempre, 3 lang sila. Pangalawa siya, namimiss talaga namin siya. Sana buhay pa sana siya. Kahit mamatay man sila lahat, hindi maibalik yung anak ko. Para naman sa mga sundalo, patuloy nilang gagampanan ang kanilang misyon. Misyong iwaksi ang takot at pangamba sa lugar. Misyong bigyan ng kalayaang mamuhay ng payapa ang mga tao. At misyong tuluyang matuldukan ang karahasan at terorismo. Magandang gabi, Pilipinas! Bagong balita sa alerto, impormasyon sa alerto, iwas piling sa alerto, sa lupalop ng mundo, ikaw ay naka-alerto. Alerto para sa bayan at sa kaligtasan, upang krimen, peligro'y maiwasan. Halin at magtulungan, lahat tayo ay makisa. Alerto ay isulong
Gabi, Pilipinas. Habang unti-unting bumabalik sa normal na sitwasyon ang Mindanao State University sa Marawi City matapos ang pambobomba noong Disyembre, palihim na nagpatuloy ang pagmamatiyag at pagtugis ng militar sa mga suspect at sa mga nalalabing miyembro ng kaalyado ng ISIS na Dawla Islamiyah Mauti Group. What was really the order of the President, especially the recent attacks? Ang utos sa amin ng aming Commander-in-Chief and the President is to finish the war against the local terrorist group. We really have to catch the perpetrators of this recent bombing. Gamitin nyo na lahat ng capabilities ng armed forces and at the same time dismantle the local terrorist group. Sa mga sumunod na linggo, ilang operasyon ang ikinasa laban sa DI Mauti Group. Gayunpaman, pinaka-target ng militar ang mahuli ang mga pangunahing suspect na nagtanim ng bomba, gayon din ang utak sa madugong trahedya. Subalit batid nilang, hindi sila maaring magpadalos-dalos at kinakailangan ng masusing pagpaplano para makorner ang mga ito. These terrorists are like us, common people. Hindi lang natin alam yung mga ginagawa nila. So we have to be deliberate. Kailangan nating pagplanuhan. We have to make sure na sila yon. So it takes time. Higit isang buwan mula nang maganap ang MSU bombing attack, isang impormasyon ang natanggap ng militar tungkol sa presensya ng DI Mauti Group. Sa tulong din ng mga naunang impormasyong kanilang pinagtagpi-tagpi, lalo pang lumaki ang tsansa na mapapasakamay na ng militar ang mga terorista. We have to find him. We have to serve justice. Everything, yung CCTV, lahat ng galaw nila, yung signatures nila, signature moves, like yung mga bomba na ginamit, lahat po yung kinoconsider, umabot tayo sa isang solved puzzle. January 25, 2024, sa pangunguna ng 103rd Infantry Brigade at ng mga tropa mula sa 3rd Scout Ranger Battalion, isang misyon ang inilunsad. Makaraang maispatan ang DI Mauti Group sa barangay Tapurog sa bayan ng Piagapo, Llano del Sur, kung saan sinasabing kasama si Gaddafi Mimbesa o alias Engineer. Kasama siya ng grupo, no? Doon sa Piagapo. Kasi after the bombing, sinundan natin ito. Fortunately, na-corner lang talaga natin sila dyan sa may Piagapo. Pagbabahagi ni alias Shogun ang tagapagplano ng hukbo. Una nilang napansin ang kahinahinalang kilo sa lugar. Kaya pakay ng grupo, isahan ang mga kalaban at mga espiya nitong nagmamanman sa kanilang galaw. Ako yung deception, kumbaga ako yung nagpakita sa tao, sir, na kunwari sir, nag-exit na kami. Pero ang katotohanan, sir, umikot kami ng almost 3 hours na biyahe, sir, para makapag-posisyon dito sa taas, sir. Yung isang section po namin, ang specific instruction ko, sir, maglakad kayo para hindi kayo makita ng tao. Kumbaga, sila yung surprise element na aatake talaga doon sa target, sir. Sa estratehiyang ito, napaniwala ng mga sundalo ang mga lookout na nagraradyo sa mga terorista na umatras na sila sa kanilang pagpapatrolya. Ngunit lingid sa kaalaman ng kalaban ang nagbabadyang panganib. Itong naglakad ng 12 hours na grupo, sir, nakatagod sila, sir, hindi sila nakita. Ang nakikita nila, sir, kami na nakasasakyan na umikot, sir, kami yung pinapasa sa radyo, sir. Kabilang si alias Winter sa isa pang combat group na nagsilbing main effort at matyagang binaybay ang masukal na kagubatan para marating ang sinasabing pinaglulunggaan ng kalaban. 3:00 pa lang ng madaling araw, nagsimula na silang maglakad. Doon kami duman sa mga kwanser sa masusukal. Kung saan may mga malalaking puno, kung may talahiban, sir, at least hanggang dibdib. Andun talaga yung pagod, sir, frustration. For almost 12 hours kami naglakad, sir. Titigil lang kami pag kakain or pahinga lang ng 3 to 5 minutes, lakad na naman. Mag-aalas 4 na ng hapon nang makadikit ang grupo sa target area. Ngunit tumambad sa kanila ang isang bahay malapit sa sinasadyang lokasyon. During na nag-overwatch yung isang team ko, sir, doon nila napansin na may parang nakatago na bahay doon sa may mga 20 meters lang din, sir. Nag-radio sa akin yung isang team leader ko, sir, na sir, ganito, sir, may bahay.
Tapos may tao na sumilip. Naging desisyon ko noon, sabi ko, sige, i-clear natin yung bahay. Narinig namin yung kalampagan sa loob ng bahay, sir. Ang lakas talaga ng kalampagan, sir. Parang nagulat din sila. Pinaposisyon ko yung mga gunner ko doon sa gilid ng bahay para lang masecure yung mismong bahay, sir. Labas kayong dyan sa loob! Ano yung mga kasama mo dyan? Sino ba ka, sir? Sino yung mga kasama mo dyan sa loob? Kasama ko lang, sir. Pasigawan mo nga kung asawa mo talaga. Hindi naman natin pwedeng palabasin, tignan yung muka. We're respecting their culture also. Kung babae, sige pa, salitain mo. Pasigawin mo para malaman namin na babae. Kahit marinig lang namin yung boses ng babae, okay na kami, aalis na kami dun sa bahay kung saan kami nakaposisyon na. Almost umabot ng 5 to 7 minutes yung commotion namin dun, sir. Wala talagang sumigaw. So dun na tumaas yung hinala namin, sir, na parang may mali na talaga. Habang naghihintay ng tugon mula sa mga sinasabing babae na nasa loob ng bahay, ilang saglit lang nang biglang ang nagsilabasan sa bahay ang mga tinutugis nilang terorista. After mga 5 or 7 minutes, sir, doon na may tumalo na lalaki na may armas na, sir. May bandolier na. Pinutukan na kami, sir. As expected sa amin, sir, pinutukan na rin namin sila. After nun, sir, may tumalo naman na isa. Pinutukan ulit kami, sir. Pinutukan din namin sila ulit, sir. Yung next na wave na, sir, 4 na yung tumalon na mga tao na with armas na rin, sir. So yun na rin yung nagre-reply din sa amin nun, sir. Out of the question na po yung airstrike o close air support kasi yung tendency na madamay din yung tropa natin na nasa ground. Talang dikitan talaga, sir, na yung cover, sir, is isang puno lang talaga, sir. Makita mo talaga din dun yung fighting spirit din ng tropa, sir, na kahit ganun yung situation namin, sir. Hindi talaga nila inalisan yung mismong encounter site. Walang umatras. Pinush talaga namin na makuha talaga yung bahay, sir. Tumagal ng 2 oras ang umatikabong bakbakan sa pagitan ng Scout Rangers at hindi bababa sa 15 DI Maute. Nang mapansing wala nang bumabaril mula sa bahay, sunod na nag-clearing operation sa mga sundalo. Since tumahimik na yung, umupa na yung initial firefight, napasukan na rin po ng RPG yung bahay, inassess namin, sir, na patay na yung mga tao doon. Humina na yung resistance ng kalaban nung nagsabi po ako na i-clear. May pumasok na isang tropa sa bahay na unluckily din talaga, sir, na unfortunately na meron pa palang buhay doon, sir, na kalaban. Apat na sundalo ang napaulat na sugatan sa bakbakan. Kinabukasan naman ng hinalughog ng tropa ang paligid ng engagement area at dito na nga tumambad sa kanila ang nasa 9 na walang buhay na individual. Lahat ba yun mga ISIS? Or baka may mga civilian? Can you clarify that? I think we are certain on that because kung makita nyo yung siyam, ay meron tayong na-recover na siyam din na baril. These are indicative that indeed membro ng DI Maute Group. Ilang araw matapos ang operasyon, binisita ng grupo na Magandang Gabi Pilipinas ang mga sugatang sundalo. Isa na rito si alias Jerry, ang lead scout ng isa pang grupo. Anong naramdaman mo nung sinabi sa iyo na yung mission nyo, habulin yung mga ISIS? Dahil leading ako, sir, ako yung lead scout, sir, medyo kinakabahan, sir. Kasi ako yung nauna, sir, sa lakad, sir. Ako yung gumagawa ng daan. Baka biglang mamaya, andyan na. Talagang medyo kabado, sir, kasi positive yung target na sinabi. Bagamat hindi inasahan na sa bahay pala na yun nagkukubli ang target, matapang na hinarap ni na Jerry ang mga armadong kalaban. Biglang nagkaputugan. Ngayon ko, sir, sabi na positive, nandun yung kalaban. Pag akyat ko, kasi lead scout na ako, sir, ko nauna. So, nakita ko yung RPG gunner namin na tinamaan na. Nag-init ako, sir. Nag-maneuver pa ako, lumapit ako dun sa may bahay. Nung lumapit na ako, sir, binagbagan yung bahay. Pag sabi nung section subject namin na assault, in-assault ko, sir, yung bahay. Masyadong mapanganib yung mission mo. At that time, inisip mo na
Maring ikamatay mo yun. Hindi ko naisip yung time na yun, sir, na tatamaan ako, sir. Basta ang alam ko, sir, susugod ako, sir. Yun lang alam ko, sir. Upang tsaking wala nang makakaresback pa sa panig ng kalaban, si Jerry ang unang nagtangkang pumasok sa bahay. Inakyat ko ngayon, sir, yung bahay. Kasi i-clear na nga, sir. Yung pagtadyak ko ng pinto, hindi ko naman nakalain, sir, na nandito pala siya sa side. Nasa likod ng pinto na nakahiga. Pero may tama na, sir. Naunahan niya ako, sir, kasi hindi ko siya nakita nasa likod siya ng pinto. Yun na, hindi ko na ako tinamahan, sir. Saktong nandun naman yung kabatas ko na, nabatak niya ako pababa. Nagtamo ng tama ng bala sa balikat si Jerry. Agad siyang inilayo ng kanyang makasamahan mula sa bahay. Blackout na ako, sir, kasi butas yung kabilaan. Nasa isip ko taga, sir, na mabuhay. Kaya nilakasan ko yung loob ko, sir, na huwag matulog. Yun yung sinasabi lagi sa akin nung kasama ko na huwag kang pipikit. Kaya pinaglabanan ko, sir, na huwag talagang pipikit kahit na sobrang sakit na ng sugat. Kahit na sumusuka ako ng dugo, hindi talaga pumipikit yung mata ko. Naisugod sa ospital ang sugatang sundalo kung saan namin ito naabutan na nagpapagaling. Unti-unti na rin itong nakaka-recover mula sa tinamong sugat. Sa akin namang pagbisita sa kampo ng 103rd Infantry Brigade sa Marawi City, nakapanayam ko si alias Kaim Datu, ang unang humila kay Jerry makaraang mapuruhan ng kalaban. Pagkapasok namin, sir, nakakover ako, sir, sa pintuan. Yung kasama ko, sir, nakita siya ng kalaban doon sa loob. Bali nung naputukan siya, sir, natamaan siya sa balikat. Natamaan ako, sabi niya. Tapos buhay pa yung kalaban sa kanan, sabi niya. Pagtumba niya, sir, kinuha ko na agad siya, sir. Tapos hinila, sir. Kasi kung hindi ko siya hilahin, sir, patay siya, sir. Kasi bumabaril yung kalaban, sir. Hinawakan ko siya sa bandolier, tapos sabay talon na kami, sir. Pagkatalon ko, sir, sa baba, doon na na-fractured, sir, nung pagtalon ko. Kasi medyo mataas, sir. Tapos nadaganan pa niya ako. Nagpa-support kami nagpa-cover kami para makagapang pa atras. Walang pagdadalawang isip na sinubukang iligtas ni KM ang kanyang kapwa-sundalo na ayon sa kanya'y itinuturing niyang parang kapatid. Yun yung namin, sir, ng mga sundalo, sir, iligtas mo yung buhay ng kasama mo kung nasa peligro siya, sir. Parang kapatid ko na yun, sir, yung kasama ko, sir. Kabats ko kasi yun, sir. Marami na kaming pinagsamahan, sir. Parang kapatid ko na talaga siya, sir, dito sa amin. Mas iniisip ko yung buhay niya, sir, kaysa yung buhay ko. Di bali nang may mangyari sa akin, basta lang mahila ko siya. Laking pasasalamat ni KM nang mabatid na nasa ligtas na kalagayan na ang kanyang kasamahan. Salamat at ligtas ka. Nung tinatawag ko yung medic, grabe, hindi ko alam yung pakiramdam ko noon na parang naiiyak ako. Ayaw kong mawalan ng isang kapatid. Lumaban ka para sa pamilya natin. Kilala naman kita, matapang ka. Sa pinagsamahan natin, mas nananaig pa rin yung pagmamalasakit natin sa isa't isa. Salamat kasi lumaban ka hanggang sa dulo. Isa rin sa mga sundalong nasugatan sa bakbakan ang platoon sergeant na si alias Blade na natamaan sa kasunod na araw. Pagkamaga, yung paliwanag na kinuha yung team na i-assault na namin para maklear na namin yung target. Kaya may biglang pumutok sa harap ko, sir. Yung biglang sumakit yung dito ko, sir. Parang pinalo yung leg ko. Tingin ko may tama na ako. Hindi na bago para sa kanya ang mga kahalintulad na engkwentro. Sugatan man, nagpapasalamat pa rin si Blade na nailigtas siya dahil na rin sa malasakit ng kanyang mga katropa. Police shrapnel to, sir. Tapos dito pa sa loob yung sir, hindi pa na-operahan kasi ipapalutang pa yung shrapnel sa dito ng ligo ko na likod. Gusto ko pa rin magserbisyo, sir, para sa bayan, sir. Dahil mahal ko yung bansa natin, sir, para maging mapayapa. Dahil sa kanilang kabayanihan, personal na iginawad ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General William Gonzales ang Military Merit Medal sa mga sundalo ng 3rd Scout Ranger Battalion. Kabilang na ang Distinguished Conduct Star sa 2 sugatang sundalo. Gold Cross Medal naman ang inihandog sa 11 iba pa na bahagi ng operating force laban sa DI Maute Group. Nagagalak ako, sir, kasi inawardan ako, sir. Yung award na yun, sir, ay bilang pagkilala ng katapangan o kabayanihan. Pero yun, sir, ay tatanawin kong utang na loob at para pagbutihin pang aking panenerbisyo sa Pilipinas. Proud ako, sir, kasi nagawa ko na, sir, Napatunayan namin na talagang handa namin itaya yung buhay namin para lang sa mamamayan at para sa bayan. Ito na yung trabaho namin, sir, Paninindigan na namin to, sir. Yung mula nung pagpasok namin dito, sir, yun na yung bukang bibig namin, sir, Isakripisyo yung buhay para sa bayan, sir. Kami, sir, sa sundalo,
We do not fight really what's in front of us, sir. We're fighting what's behind us, sir. Masaya na rin ako dun, sir, na walang nadali sa tropa ko, sir. Kamakailan lang din ang personal na binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 12 sugatang sundalo at kalaunay ikinonfine sa Army General Hospital sa Maynila. Bukod sa pagbibigay ng suportang pinansyal, pinangunahan ng Pangulo ang paggawad ng Gold Cross Medal, Military Merit Medal with Bronze Spearhead Device at Wounded Personnel Medal sa 4 na Wounded in Action Soldiers. Siniguro rin ng Presidente ang tuloy-tuloy na pagsisikap ng gobyerno na magpahatid ng tulong sa battle casualties at bigyang prioridad ang kapakanan ng mga tauhan ng AFP, gayon din ang kani-kanilang mga pamilya. Samantala, may tuturing na malaking accomplishment para sa pamahalaan ang nasabing counter-terrorism operation laban sa Dawla Islamiyah. Ayon sa 103rd Brigade, 9 na miyembro ng DI Mauti Group ang na-neutralize sa operasyon. Sila ay sina Saumay Saiden o mas kilala sa alias na Ustads Omar, Abu Umar o Saumay, Abdul Hadi alias Hodi Imam o Adbain, Salman alias Mikdad, Lakson Timbang alias Abdullah, King Fahad Dalig Unti alias Muhajir o Abu Khalid, Asnawi Mael alias Hamza o Asnawi, isang alias Mauwiya, Junaid Sandab alias Ibrahim, at Ustads Ismael Oding alias Oding. 3 sa mga ito ang tinuturing na suspects sa pambobomba sa MSU noong Disyembre. Interesting encounter. Nakuha natin yung 3, particularly itong si Aka Omar. Siya yung nag-detonate ng bomba dyan sa MSU. Yung isa dyan rin yung nag-assemble ng bomba, itong si Aka Abdain. Siya yung expert sa IED. Kasama ring na-recover sa pinangyarihan ng engkwentro ang 9 na high-powered firearms at iba pang war materials na ngayon ay hawak na ng 103rd Brigade. Itong mga baril, nandoon pa sa katawan pa nila. No? Nakuha ng tropa natin. In fact, itong baril na to, na-identify ng isang nagbalik loob sa atin na baril ito ni Aka Omar. Kabilang din ang magkakaibang klase ng improvised explosive devices o IEDs sa nakuha sa lugar na ayon kay Colonel De La Rosa, kung hindi nakumpiska ay posibleng magamit pa sa panibagong karahasan ng DI Mauti. 3 klase ang nakuha natin na IED, no? Okay. Yung command detonated. Yan yun. Oo, ito yung visual release, no? At saka yung may timer. This is similar signature ng IED na nakuha natin sa MSU. Sa kabila nito, malaking palaisipan pa rin ang kinaroroonan ng utak o mastermind sa MSU bombing na si Gaddafi Mimbesa o alias Engineer. Were you disappointed na hindi siya nakuha? Hindi naman, sir, because tuloy-tuloy itong operasyon natin. No? We are certain na makukuha natin in the near future itong si Aka Engineer. Sa isang pahayag kamakailan, kinumpirma ng AFP ang pagkakabilang ni alias Engineer sa mga teroristang nasawi sa operasyon sa Piagapo. Ayon sa AFP, tumugma ang testimonya mula sa isang sumukong high-value individual ng DI Mauti Group na si alias Katab sa inisyal na impormasyon tungkol sa amir ng grupo. Dahil dito, lalo pang humina ang puwersa ng mga terorista. Katunayan, kamakailan lang din nang ibinahagi ng AFP na nasa bingit na ng pagbagsak ang DI Mauti Group. Kaya naman mensahe ng sandatahang lakas sa mga nalalabing miyembro, sumuko na nang hindi pa matulad sa sinapit ng kanilang mga nasawing kasamahan. Binibigyan naman natin sila ng ng leeway o ng option to surrender. Yung iba na talagang, of course, na magmamatigas, since continuous naman yung aming military operation, pag nahuli namin sila o na-engage namin sila, either na ma-neutralize sila sa military operation or mahuli namin sila,
or yun, mag-surrender. Ang pakiusap ko lang sa mga ating mga community dito sa Lanao del Sur is continue to be vigilant. No? Hindi naman naalis yung threat on terrorism. Much more na tuloy-tuloy yung ating paghabol sa kanila. Maging vigilante lang tayo. And of course, kung mayroon mang nararamdaman, just give us information. Sa pinatinding operasyon ng pamahalaan, tiyak nang walang kawala ang grupong nag-aasik ng terorismo sa bansa. Hanggat hindi pa tuluyang napapasakamay o napapasuko ang bawat isang miyembro ng teroristang grupo, hindi titigil ang puwersa ng sandathang lakas. Dahil hanggat hindi paganap na nalalansag ang kasamaan, hindi mawawala ang panganib na anumang oras, bigla na lang manggugulantang. Magandang gabi, Pilipinas! Bagong balita sa alerto, impormasyon sa alerto, iwas pilig sa alerto, sa lupalop ng mundo, ikaw ay naka-alerto. Alerto para sa bayan at sa kaligtasan, upang krimen pinigro'y maiwasan. Halin at magtulungan, lahat tayo ay makisa. Alerto ay isulong, ipaalam natin sa kanila. Magandang gabi, Pilipinas! Sa aming pagbisita sa Lanao del Sur at sa mga karatig nitong bayan at probinsya sa Mindanao, matapos ang engkwentro, kapansin-pansin ang mas pinalakas na presensya ng militar. Ayon sa 103rd Infantry Brigade, bahagi ito ng kanilang pagtitiyak ng seguridad sa kanilang area of operations, lalo pat hindi maiaalis ang posibilidad na makapagsagawa pa rin ng retaliatory attack ang Dawla Islamiyah Maute Group. Are you expecting some retaliation? What precautionary measures are you thinking? Sabi nga nila, the best defense is offense. No? So what we are doing now is continue yung ating operations against this group for them not to, hindi sila makapagplano. Sa pagkakarecover naman ng mga IED sa huling bakbakan, nakikita ng brigada na malaking kabawasan ito sa pangambang makapaghasik pa ng gulo ang nalalabing miyembro ng teroristang grupo. Ngunit dahil mayroon pa rin natitira, nananatili pa rin ang banta. Nito lamang linggo nang ibinalita ng AFP ang panibagong operasyon laban sa DI Maute Group noong February 18 sa Barangay Ramain, bahagi ng bayan ng Munay sa Lanao del Norte. Batay sa ulat, hindi bababa sa 2 kalaban ang nasawi. Ilan sa mga ito ang napuruhan. Subalit sa mga serye ng paghabol sa kalaban, 6 na sundalo mula sa 44th Infantry Battalion ang napatay sa engkwentro. 4 naman ang sugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Agad na nagpaabot ng pakikiramay ang sandathang lakas sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. At ayon sa hukbong katihan, ang sakripisyong ito ang lalo pang nagtutulak sa kanila na tuldukan na ang local terrorist groups sa bansa. Ang bayan ng Munay sa Lanao del Norte ang isa sa mga bayang malimit na pinagkukublihan ng teroristang DI Maute Group. Katabing bayan lang nito ang bayan ng Piagapo na bahagi naman ng Lanao del Sur na naging tagpuan ng serye ng operasyon ng militar laban sa teroristang grupo. Sa Piagapo, naganap ang operasyon kamakailan na kumitil sa buhay ng 9 na miyembro ng Maute, kabilang na ang emir ng grupo na si Gaddafi Mimbesa alias Engineer. Isang 4th class municipality na pinaninirahan ng higit 30,000 mamamayan. Sa bayan ng Piagapo, sinasabing nagmumula ang marami sa mga nare-recruit at napapasapi sa DI Maute Group. Nakikita natin based on the profile ng mga membro ng DI Maute Group, most of them, or if not, some are from
Piagapo. No? Particularly at the boundary of Piagapo, Lanao del Sur and Munay of Lanao del Norte. Ano nga ba ang mayroon sa lugar at bakit tila naging tahanan ito ng mga terorista ng mahabang panahon? Tinungo ng grupo ng Magandang Gabi Pilipinas ang bayan ng Piagapo. Sa unay mapapansin ang payak na estado ng komunidad nito. Simple lang ang pamumuhay sa lugar kung saan karamihan agrikultura ang ikinabubuhay. Subalit ayon sa mga namumuno sa lugar, masakit na kilala lamang ang kanilang bayan dahil sa mga karahasan na sana'y bigyang pansin din ang taglay nitong kagandahan. Actually, sir, na-awardan kami sa SGLG. Bago yan. So, yun, talagang nalungkot kami kasi yung bayan namin na ano sa masama. Depensa pa nila, hindi naman talaga sa mismong bayan nagtatago ang teroristang grupo, kundi sa liblib na lugar na bibihira lang mapuntahan ng mga tao. Although na dumadaan sila pero sa mga boundary kasi alam mo yung Piagapo, napakalaki yan. Boundary ng Lanao del Norte, boundary ng Munay, boundary ng Pantauragat. Hindi lang naman talaga sa Piagapo. Because most observe natin, most parts ng Piagapo is developed naman. Sabi ko nga, it's in the geographically isolated areas. At dahil hindi nga napupuntahan ang mga lugar na ito, malaking pakinabang ito sa grupo. Aminado rin ang mga opisyal na salat ang kanilang lugar sa infrastruktura. Pangunahin na ang access roads na makakatulong sana upang mapabilis ang pagtungo o pagresponde sa mga liblib na bahagi ng Piagapo. Baka makakatulong kung yung kalsada ay mai-improve at hindi lang yung programa ng gobyerno ay madadala dun sa community, kundi pati yung mga produkto ng community may bababa nila para makatulong sa kabuhayan nila. In fact, the encounter site mismo is in Piagapo. But you need to go to Munay to access towards Barangay Tapurog. So ganoon kahirap because hindi pa talaga passable. Isa rin ang kahirapan sa mga naging sagabal sa pag-unlad at seguridad ng bayan ng Piagapo. Ito rin ang nakikitang dahilan ng mga sundalo kung bakit talamak ang recruitment ng Dawla Islamiyah sa lugar. Yan, kahirapan doon sa lugar. Mahirap rin yung economic activity hindi ganoon kataas. Ito ay problema talaga ng gutom ng tao. Ito ay tinetake advantage ng mga grupo, especially itong Dawla Islamiyah group. Bukod pa rito, tinitingnan din ang RIDO o clan war sa nagiging ugat ng paglawak ng koneksyon ng mga terorista. Pinuputol daw kasi ng RIDO ang kakayahan ng justice system sa lugar kung saan marami ang takot magsumbong sa mga otoridad. Dysfunction yung pillars of justice system. Because of the so-called RIDO. Ito yung mga pillars na sinasabi ko, itong complainant. Ayaw mag-complain. Yung witness, ayaw mag-witness. Ating law enforcement, ayaw mag-imbestiga. The culture of RIDO, yan ang iniiwasan nila. Hindi man natin mapilit yung mga tao na mag-file ng kaso. Yung iba, i-settle. Kasi mayroong mga yung may mga negotiator na dumadaan po ayaw palakin. Tapos karamihan, hindi pa umaabot doon sa complete disk namin, solve na. Samantala makalipas ang nangyaring engkwentro sa Barangay Tapurog, agad na nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Piagapo. Takot pa rin daw kasi noong lumabas sa kanilang mga bahay ang ilang residenteng malapit sa encounter site. At ang iba na may sapilitang inilikas dahil na rin sa takot na sila'y madamay. Hindi sila basta-basta nakakalabas kasi takot sila. So, hinatiran po natin sila ng pagkain, bigas, 25 kilos each family, tapos boxes of groceries. Malaking hamon man kung titingnan na tuluyang makamtan ang pangmatagalang seguridad sa liblib na bahagi ng bayang ito. Umaasa naman ang mga opisyal at residente ng bayan
na malaking tulong ang presensyang ibinibigay ng kasundaluhan sa buong lugar. After nagkaroon kami ng seed, sir, maraming na-create dito na detachment ng AFP. So since then, nagkaroon ng kumpiyansa yung tao dito, sir. Sinusustain natin yung focused military operations because we are hunting these Dawla Islamiyah members na kailangan nating ubusin agad. Sayang din daw kasi kung hindi pagtutuunan ng pansin ang peace and order sa bayan ng Piagapo. Lalo na't malaking potensyal ang taglay nito kung turismo ang pag-uusapan. Kung titingnan namin yung na hindrance sa mga program, ay hindi talaga po kami talaga makakatuloy. May mga body of waters kami na pinag-aaralan. Meron din tayo mga traditional houses na very old, like 100 years old. This is a very promising municipality. Very vast yung lupa na pwede mapagtaniman. Nagde-develop yung lugar, gumagandang buhay ng mga tao. Ayon pa sa kanila, may isa sa katuparan lamang ang lahat ng pangarap na ito kung sama-sama din nilang pagtutulungan ang ugat ng karahasan. Kabilang na nga ang kahirapan, edukasyon at maling interpretasyon sa Quran na siyang punot dulo ng panghihikayat ng mga teroristang grupo. So hindi natin masabi na kahirapan ang tumutulak sa mga kabataan na sumali sa mga ISIS. Wrong idea ba? Kasali sa program namin yung education information dissemination, tsaka yung mga Muslim leaders natin na meron din silang ginagawa ng mga Islamic seminars. Not being related to anybody from here by blood. So I've been working here for like 7 years. So I remain unharmed. So that alone is a strong manifestation that the place really is a livable place for me. Sa hawak na datos ng mga militar, kapansin-pansin na karamihan sa mga surrenderies at mga ilang napapatay sa engkwentro ay pawang mga kabataan. Ilan sa kanila nagmula rin sa bayan ng Piagapo. Isa na rito si Rizky, 19 na taong gulang. Sa murang edad na 16, hinikayat si Rizky ng pinsan nitong si Ustadz Omar na sumali sa teroristang grupo. Rizky, bakit ka sumali sa ISIS? Tinawagan ko yung pinsan ko. Sabi niya, mag-aral kami daw sa Arabic. Nabi ko, saan yan? Basta magsama ka lang sa akin. Sa pagsama ni Rizky, dinala siya ni Omar sa bundok. Ngunit hindi lang palabas na pag-aaral ang pinasok nito. Sinasabi nila, Dawla Islamiyah ito yung pinasokan mo. Hindi ka natakot? Hindi. Gusto mo? Oh, doon na sa loob, gusto ko. Bakit? Anong nakita mo doon na nagustuhan mo? Kinukuha nila yung Islam. Yung katarungan ng Islam, kinukuha nila sa mga tawan. Tapos? Nagustuhan ko doon at sabi ko dito na kahit dito mamamatay din. Batid ni Rizky ang panganib na dala ng kanyang pagsapi sa grupo. Iniwan ito ang kanyang pamilya at ang bundok ang naging bago nitong tahanan. Kasama ang iba pang mga tulad niyang bata at mga miyembro ng Dawla Islamiyah. Hindi pa namatay si Jagada ng mga 170. Ang bata doon ang 10. Kinukwindi sa amin yung Islam. Sabi nila, magdala tayo ng banay. May kalaban tayo. Sino daw ang kalaban? Yung gobyerno. Itinatak ng mga lider sa isip ni Rizky at ng iba pang miyembro na plano ng gobyerno na buwagin ang Islam. Ito ang naging motibasyon nila para lumaban at isakripisyo ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang paniniwala. Bakit hindi ka natatakot? Hindi ko takot mamatay doon sa loob. Dahil? Dahil ginagawa ko na yung dito ng Islam. Subalit sa pananatili nito sa puder ng grupo, bukod sa hirap ng buhay ng nagtatago, ininda rin ni Rizky ang ilang karamdaman na siyang nagtulak din sa kanyang makasamahan na payagan siyang bumaba sa kanyang pamilya. Sabi niya yung kasama ko, umuwi ka para makagamutan ng ngipin mo. Yung sakit ng ngipin ko doon, lumabas ako, pumunta ko doon sa bahay. Sabi niya yung mga magulang ko, dali na-miss ka doon sa kampo. Ikaw? Oo. Ipa-surrender? Dali na din nila doon sa kampo sa 103. Hindi inaasahan ni Rizky na dadalhin siya ng kanyang mga magulang sa kampo ng 103rd Brigade sa Marawi City. Nabigla man, naisip ni Rizky na mas mabuti na ring sumuko siya
para matulungan ang kanyang mga magulang. Ayaw mo nang bumalik doon? Ayaw. Bakit ayaw mo nang bumalik? Mahirap. Paano mahirap? Minsan hindi ka makakain. Minsan nagugutom ka doon. Ayon pa kay Reski, kung hindi siya sumuko, baka isa na rin siya sa namatay sa engkwentro sa Piagapo. Lalo pat lahat ng nasawi ay kasamahan niya. Kabilang na ang pinsan niyang si Omar. Bagay na kinumpirma rin ni Reski. Paano mo nalaman na siya? Nakita ko yung baril na dito. Yung mga napatay na mga tao doon, kilala mo rin? Oo, kilala ko. Yung si Amsha, si Mikdad, saka yung si Abdullah. Mga kasama mo yun sila? O, lahat yung kasama sa loob. Yung mga namatay lahat, mga ISIS lahat yun? Oo. Sigurado ka doon? O, yung namatay doon na lahat ng itong baril, sa kanila yan. Pagsisiwalat pa ni Reski, marami sa kanyang makasamahan ang taga-Piagapo kung saan din siya nagmula. Karamihan daw ng mga miyembro nung napatay ay taga-Piagapo. Lahat yung Piagapo. So ibig sabihin, maraming mga kabataan doon sa Piagapo, sa munisipyo ng Piagapo, ang kasama sa ISIS. Oh. Kasalukuyang nasa kustodiya ng 103rd Infantry Brigade si Reski. Mas ligtas at malayong-malayo sa buhay niya sa nakalipas na 3 taon. Kasamang iba pang former violent extremist o FBEs. Dito ay inaaruga sila ng mga dating itinuring nilang kaaway at pinalalahok sa makakabuluhang aktibidad. Inalaga kami nila, pinapakain kami nila. Ngayon na buhay ka, ano ang plano mo? Anong sinasabi ng magulang mo sa'yo? Nakita na ba kayo ng magulang mo? Oh, yung nanay ko sa tatay ko na minsan nag-umiiyak sila. Yung nagkapunta ko dito, sobrang nang mahal nila sa akin. Nalaman nila hindi ko patay daw. So kung sakaling puntahan ka nila at sabihin na sumama ka ulit, sasama ka pa ba? Bakit? Nakauwi na ako eh. Ilang metro ang bahay niyo sa Kalayo? Malapit lang, dyan lang atas eh. Hindi, yung bahay na yun din sabi na. Matapos ang mahabang panahon, makakauwi na si Reski. Sinamahan ng Magandang Gabi Pilipinas na mabalik si Reski sa lugar na kanyang kinalakihan, ang Barangay Paridi sa bayan ng Piagapo. Nabagar ka. Sa kanyang pagbabalik, sabik na sinalubong si Reski ng kanyang mga magulang at 3 kapatid. Kung mayroon mang lubos na naapektuhan sa desisyon ni Reski na iwan ang kanyang pamilya, yun ay ang kanyang ate. Nabigla ko kasi sabi ko, bakit nung tumawag siya, sabi niya, miss niya ako, tas uwi daw ako kasi magkain daw kami ng manok. Pagkabukas, tumawag yung umi ko, yung nanay ko, sabi niya, yung kapatid mo wala na. Tas hindi ko alam kung nasaan siya, kung kailan siya uuwi, kung paano natin siya mahanap. Yun doon ako sa loob, iniisip ko sila. Hindi ko sila makita. Ilang buwan, hindi ko sila makita. Namiss ko sila. 3 taon. Oo. Oo, 3 taon. Anong feeling ngayon? Nakita mo siya? Masaya kasi buhay siya. Masaya kasi na hindi siya nasama doon sa nawala. Siyempre, iba kasi yung buhay kasi minsan lang tayo mabuhay, kaya masaya kami na nabuhay siya at saka andito na siya. Mahal namin ito kasi siya yung, sa kanya namin na yung kabaitan talaga. Mulang nawala itong bata na kami nahihirapan at alam ko yung mga lahat ng anak nila ng mga lalaki, ang pinakamahal nila na bata na si itong bata ay pinakamatulungin ito. Sa sandaling iyon, muling nabuo ang pamilya ni Reski. Nawala na rin ang pangamba nila sa kanyang seguridad ngayong nasa poder na ito ng gobyerno. Sana maisip mo si Umi at saka si Abi kasi sila lang yung buhay natin eh. Ang hiling ko lang para sa pamilya natin, umayos ka na. Yun lang. Sana mahaba-haba pa na buhay na makasama namin ikaw. Isa lamang si Reski sa mga individual na nabulag ng radikal na paniniwala at piniling talikuran ang kanilang pamilya. Subalit sa huli,
nangibabaw pa rin kay Reski ang pangungulila sa pagmamahal at kalinga mula sa kanyang mga magulang at kapatid. Sa oras na payagan ng gobyerno na tuluyan ng makabalik sa kanilang tahanan, tinitiyak ni Reski na hindi nito sasayangin ang bagong pagkakataon nang matupad din ang pangarap nito para sa kanyang sarili at para sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Para naman sa pamahalaan, hindi pa uli ang lahat para piliin ang tamang landas at hindi rin ito magsasawa sa pagpapaalaala na hindi sagot ang karahasan para makamit ang kapayapaan. After the hardships and the destruction brought about by the Marawi siege, I think the people of Lanao del Sur should really pick up the lesson on binabaliwala lang nila yung presence ng mga terrorist groups, that they should now be more cooperative to the government to prevent the resurgence of another big terrorist group here in Lanao del Sur. The army is here to help them rebuild the whole province of Lanao del Sur. Hindi mabilang na pangarap na ang sinira ng dekadekadang sigalot sa Mindanao. Ngunit nalalapit na ang katapusan ng hidwaan sa tulong na rin ng taumbayang nais na mamuhay ng may kapayapaan at sa sama-samang pagbitbit sa mga aral ng nakaraan na itutuwid ang mga hindi na dapat maulit pa sa hinaharap. Hanggang sa muli, ako po si Cesar Soriano. Maraming salamat at ito ang programang Magandang Gabi, Pilipinas. Alerto para sa bayan at sa kaligtasan upang